Nako, pati Malacanang mga sangkay, hindi na po nakapagpigil, nagsalita na. Okay, so ang ating presidente nga po, nagpaabot na po no, ng matinding mensahe, no? Nagsalita na po ang ating Pangulo, mga sangkay, kasi viral sa social media ang maladagat na basura. Tindi, mga sangkay. Ngayon, isa sa dapat tanungin dyan, yung mga mayor ng Metro Manila. Ano ang ginagawa nila? Wala ba silang mga batas sa kanilang mga nasasakupan? Bakit ganun? Ngayon, si PBBM, mga sangkay, hindi na rin po nakapagpigil, no? Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, subscribe nyo na po para lagi po kayong updated sa mga komentaryo natin, opinion, mga vlog po natin dito sa YouTube. At sa mga nasa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So now, guys, eto nga po mga sangkay yung pasabog. Hindi na nakapagpigil ang Malacanang. Si Presidente, nagsalita na nga po mga sangkay kasi alam niyo si Vince Dizon, natulala mga sangkay. Nung makita po ang maladagat na basura, kahit nga ako mga sangkay, kahit alam ko na, kumbaga ako, alam ko na yung meron sa Metro Manila na talagang bukod sa marami ang dugyot, no, wala pong proper waste management ng Metro Manila. No, talagang pare-parehas sa pudugyot mula po sa pamayanan, papunta po sa mga opisyal, pare-parehas po mga sangkay. Okay? Ngayon, tingnan po ninyo ito. Ang Malacanang inagsalita na nga po. Ayon po dito, nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga local government unit, LGU, na mas paigtingin ang kampanya para sa maayos na pagtatapon ng basura upang maiwasan ang matinding pagbaha. Kasi mga sangkay, yung cause ng matinding pagbaha sa Metro Manila ay basura. Ako, naniniwala ako, siguro mga 50% flood control, pero 50% basura. Yun. But all in all, mga sangkay, ang problema, mga korap na politiko. Kasi, biruin nyo mga sangkay, di ba sila naiinggit sa ibang mga bansa? Like Japan? Halos bawat kanto may basurahan? Di ba? Alam nyo tayo mga Pilipino, kahit mga dugyot po yung iba sa atin, o marami sa atin, no? Aminin ko na, marami sa atin. Marami akong kilalang ganyan. No, na talagang dugyot, mga sangkay, tapon lang ng tapon ng basura sa kalye, kahit po yung mga upos ng kanilang sigarilyo, o di kaya yung candy, dyan lang tinatapon. Na parang ang tingin nila sa Pilipinas, basurahan. Bilib nga ako sa mga yan, mga sangkay, sobrang bilib ako. Alam niyo kung bakit? Bibilib ka talaga kasi sila, hindi man lang kinikilabutan. Ang tindi. Hindi man lang sila kinikilabutan na pag nagtapon sila ng basura, parang wala lang. Ako kasi, mga sangkay, kahit anong basura pa yan, kaya nga yung bag ko, wala kasi dito yung bag ko eh. May bag ako, mga sangkay, lagi ko mong dala. Ang dami pong basura nun. Hindi basura na yung mga papel. Kasi kahit papel, ayoko talaga magtapon sa kalsada. No? Dinadala ko yan. Tapos, kapag marami na, mga sangkay, kasi nasa bulsa po yun. Halimbawa, yung ticket, o di kaya yung mga papel, mga resibo, o kung ano-ano pa, doon ko nilalagay, hindi yung tapon dito, tapon doon. Tapos, pag nakita ko na yun, mga sangkay, na, uy, may mga basura pala sa bag ko, itatapon ko na po sa proper na basurahan. Pero yung iba, mga sangkay, matitindi! Guys! Kahit ng toko, lalakas ng loob. Ininuman ng Starbucks. Di ba? Pagkasip-sip, naubos, tapon sa kalsada. Saludo ako sa mga ganon. Ang lulupit nyong mga dugyot. Sorry medyo nire-real talk ko lang mga sangke kasi
Marami sa atin ganun. Pero, naniniwala ako na kaya ganyan yung mga Pinoy kasi yung mga politiko wala pong ginagawa. Walang ginagawa. Na ano? Proper waste management. Alam mo, malalaman mo yan kapag may proper na sistema Kung ang bawat barangay, mayroon pong basurahan, bawat kanto. Kasi sa China at Japan, Singapore, ganun mga sangkay. Bawat kanto may basurahan. So yung mga Pilipino, ay yung mga tao doon, mga sangkay, hindi na po sila magtatapon sa iba kasi may basurahan na, kaya nga may basurahan Diba? Dito sa atin, wala. Mag-ikot ka, try mo mag-ikot, Metro Manila. Maghanap ka ng mga basurahan. Alam niyo saan yung basurahan? Poste ng kuryente. Doon, ginagawang tambakan ng mga loko. Kasi wala silang choice din. Kasi nga walang basurahan. Tapos wag maglagay pa ng basurahan, yung basurahan, mga sangkay, parang ibabasura na rin sa kadugyutan. Kasunod ito, nang inireport na sa Pangulo na ang pagbabara ng mga basura sa mga daluyan ng tubig ang isa sa mga dahilan kaya nakararanas ng matinding pagbaha ang ilang lugar sa Metro Manila, partikular na sa Las Piñas City at Parañaque. Okay, hindi lang Las Piñas to, hindi lang Parañaque. Kahit po Quezon City, Caloocan, kung saan-saan pa, Pasig, Pasay, no? Lahat. Huwag tayo maglokohan dito. Dugyot. Mag-ikot kayo. Try nyo mag-ikot. Makikita nyo yung sandamakmak na basura sa mga poste, kalsada. Naknam toko talaga tayo mga Pinoy. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, dapat whole of nation approach ang ipatupad ng LGUs upang maiwasan ang walang haba sa pagtatapon ng basura at maiwasan ang pagbaha. Kailangan dito yung mga kongresista, no, magpasa sila ng batas na gagawa ng isang matibay at maayos na sistema pagdating po sa waste management. Kapag kaganyan, baka doon pa lang yung mga barangay official, kikilos na. Kasi kahit mga barangay captain, isa din po yan sa problema Nanawagan ng Pangulo sa mga lokal na pamahalaan na magtulungan upang matugunan ang problema. Ayan na, yung Pangulo. Nananawagan sa mga mayor. Mga kongresista, kasama na rin po yan. Anong ginagawa nyo? Ito mga sangkaya, hindi to trabaho ng Pangulo na parang utusan niya, gawa kayo ng ganito. Hindi. Ang gagawa po nito, mismo yung Kongreso. Gagawa sila ng batas for proper waste management. Sinabi ni Castro na dapat magtulungan ang mga opisyal ng barangay at mga residente para sa responsableng pagtatapon ng basura. Dahil kung pairalin ang kawalan ng disiplina ay babalik din sa komunidad ang mga tinapon ng basura. Ganun talaga. Exactly. Totoo naman yun, mga sangkay. Tama si Atty. Claire Castro. Diba? Sana talaga dumating yung time na lahat po ng mga Pinoy disiplinado na. At yung mga opisyal ng ating gobyerno, uunahin yung bayan natin bago yung pangungurap. Kasi alam nyo, kung tutusin, kaya nilang gawan niya ng sistema Yung tipong, okay, simula ngayon, lahat ng mga barangay, kasi may sistema na, may mga maaayos na basurahan. Nakdagtoko kayo sa mangurap kayo, bumili kayo ng mga basurahan. Di ba? Kanto-kanto may basurahan. Para pagdadaan yung truck, hindi, aalingasaw yung amoy. Kukunin na lang po doon, tapos tapon. Di ba? Yung mga Pinoy, hindi na maghihintay ng basurahan na truck para magtapon ng basura. Tipong may alam nila na may tapunan. 'Di ba? Ganun dapat. Ay nako po. Well, sabi dito sinasabi ng Metropolitan Development MDA na itinaasan na nila ang multa sa mga mahuhuling nagtatapon ng basura sa hindi tamang lugar sa layuning matuto at madisiplina ang mga pasaway na mamamayan. Okay naman to. Pero gaya ng sinasabi ko, maglagay ang mga opisyal, mag-implement na gumawa ng mga proyekto na lahat ng kanto may basurahan. Kasi hindi po yan nasusunod. Kahit anong gawin nyo dyan ngak-ngak, di yan nasusunod. Kasi malingat ka lang kaunti, tapon na ng basura. Nakikita ba yan? 'Di ba?
Maglagay kayo ng mga basurahan sa bawat kanto. Ewan ko na lang. Halimbawa, pamayanan, barangay, okay. Lahat ng streets, usapan po yung mga streets, mayroon pong, maliban sa mga streets light, mayroong mga basurahan. Sa bawat kanto, ilang dipa, mayroon na po dong basurahan. Kasi ganyan sa ibang mga bansa. Kaya ang lilinis nila, di ba? Tayo, gagaling po natin eh. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.